Eto, ibang lahi yung, may concern dito. So, ayan. Basahin natin. Do you lash every single lash? Or is it depend on your client's desired look? So, on her first concern, kung single strand ba yung kinakabit yung lashes. Of course, 1:1 siya dapat. Kasi hindi naman pwede yung lash extension natin sa dalawang natural lash natin, tas yung extension, ikakabit mo siya doon sa dalawa. Hindi naman pwede. So, dapat 1:1 siya. Okay? Mapa-volume man yan o mapa-classic lash, 1:1 siya dapat. Para pagka suklay mo sa lashes mo, hindi siya ganun ka sakit, or hindi siya agad matuklap, or hindi siya masama agad yung natural hair ng lashes mo, ng mata mo. And is it depend on your client's desired look? Okay, sa dalawang klase kasi yung tinanong niya. So, it's either 1:1 na i-suggest na rin sa kanya, or anong klaseng type ng lashes ang ikakabit sa kanya. Anyway, based sa statement kasi na to, yung bawat klase ng natural lash ng isang client, nakadepende yan kung anong preferred ng client at kung ano ang maisasuggest mo sa kanya na mas kailangan ng kanyang mga pilik mata. Okay? So, for example, nakita mo yung in person, yung lashes ni client. So, basically, parang ang dumulog sa'yo, bali, first time na client. So, ngayon, magtatanong pa yan siya kung ano bang klaseng style yung para sa kanya. So, ikaw naman na lash artist, ikaw yung mas may alam kung anong pwede para sa kanya. So, ayun, you gonna give your best suggestions kung anong pwede sa kanya. At in terms naman sa pagbibigay ng suggestion at kung kaya niya bang bayaran yung service, kasi nagde-depend din yan sa presyo. So, depende yan. At sa price at sa quality na maibibigay mo rin sa client. So, doon siya, case-to-case basis kasi siya. Doon siya nagmamatter. Okay? Ano pa? For example, naka-encounter ka ng first time na client. So, ngayon, hiniingan ka ng mga suggestion. So, usually, ang tinatanong lang naman ng mga first client, like, ano bang pwede sa kanya, kung bagay ba sa kanya, hindi ba siya magkakaroon ng, or magaling ba siyang mag-alaga ng pilik mata. So, in short, curious lang ang tanong usually ni client. So, curiosity lang yung may tatanong ni client. So, pagka ganun naman, in my own experience kasi, pag mga first time client, mas maganda kung unahin mo yung classic lash. Experience mo na yun sa kanila bago ka mag-decide ng volume lashes. Kasi, minsan kasi, kung sa classic, bagay sa kanila yung classic na yun at makapal naman yung pilik mata nila, as in talagang marami makakabitan, makakapal yung strand ng bawat natural lash nila. So, isuggest mo na yung classic lash. So, kung may mga sample ka na rin, ito yung ipepresenta mo sa client na ganito yung magiging itsura. Yan. Hindi lahat naman ng mata is magkakapareho siya ng outcome. So, yan yung pwede mong maisuggest sa kanya. Pero, in most cases, ang classic na effect niya is 1:1. So, ganyan lang siya ka-effect niya sa mata. So, yan, ganun mo siya i-deliver para maunawaan ni client. Ano pa, kung yan, bigay mo rin yung ibang option, like mga fanning. Okay, for example, halimbawa, gusto mo siyang lagyan ng mga Russian look, like mga volume fans, ibigay mo lang muna yung mga minimal lang na dami. Hindi yung agad-agad maramihan or mga mega volume fans. Kasi once kasi na kinapalan mo, baka kasi
at the end of your service, hindi niya magustuhan kasi nga masyadong makapal, or much better, bago mo pa lang siya gawan, sabihin mo na ano bang klaseng lashes gusto mo, yung natural look lang ba, or yung mga type ng mga makakapal talaga. So, ganon mo siya i-justify lahat ng mga kailangan ni client. So, I hope na sa ganitong concern nyo, nasagutan natin. So, ayun.